Malalaking pangalan pa rin ang umabol ngayong linggo. At live mula sa Manila Hotel Tent City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ilan na naghain sa pagka-senador ng COC ngayong araw? Kasabay na pagtatapos ng ika-4 na araw ng filing ng Certificates of Candidacy, umaabot na sa 58 ang kabuuang bilang ng mga naghain para sa pagkasenador matapos madagdag yung 19 ngayong araw, habang nasa 50 naman yung so far total number para sa party list matapos madagdag naman yung latest na 15. Kabilang nga sa mga kandidato, pawang mula sa mga kilalang political families na posibleng pumalit sa mga kaanak nilang gagraduate na sa Senado, habang isang buong slate naman ng Makabayan Coalition ang sabay-sabay na naghain o nag-file ng kanilang COC dito sa Manila Hotel Tent City. Sama-samang nagpakuha ng litrato, sabay taas ng mga kamay ng 11 kandidato sa pagkasenador ng Makabayan Coalition matapos silang maghain ng Certificates of Candidacy ngayong araw. Nais daw nilang maging boses ng mga mahihirap at maisulong ang basic services para sa mga Pilipino. Susugpuin din daw nila ang political dynasty lalo na sa Senado. The time is right na meron isang progresibo, isang National Democrat na pumasok sa Senado. I think yung pagbalik ng Marcos sa pwesto ay nagsilbing malaking aral sa ating mamamayan na itong mga political dynasties na ito, kapag hindi mo talaga tinigil, hindi mo winakasan, babalik at babalik. No? Bukod kay dating Congressman Teddy Casino at Liza Maza, kasama rin sa kanilang hanay sina Gabriela Party List Congresswoman Arlene Brosas at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na bubuwagin naman daw ang confidential fund sakaling manalo. Nakita niyo naman po yung naging trial natin doon sa confidential funds ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte, na napatunayan naman natin na merong misuse, illegal, at nagkaroon ng notice of disallowance. Kaya no po tayo sa confidential funds. Bawal po ang pusit kapag ako po ay naging senador. Kasama naman ni Las Piñas Congresswoman Camille Villar ang tatay niyang si former Senate President Manny Villar at kapatid na si Senator Mark. Sakaling manalo, dadagdag sila sa mga magkakapatid na parehong nasa Senado. I think what's very important here is that, to remember here is that we were all elected officials. My father, my mother, and my brother. And nagpapasalamat po kami ng taus-puso sa ating mga kababayan sa patuloy nilang pagsuporta at pagbibigay ng tiwala sa aming pamilya Villar. Talagang ang gusto lang po namin ay makatulong sa nakakarami. Naghain na rin ng kanyang COC si outgoing Makati Mayor Abby Binay na mula rin sa kilalang political family. Tumanggi na siya magkomento sa magiging tapatan ng asawang si Congressman Luis Campos at kapatid na si outgoing Senator Nancy. Pero aminadong hindi raw talaga Senado ang una niyang opsyon na tatakbuhan. Another option was not to run. So yung unang iniisip na tumakbo sa Taguig was really an option because there were a lot of people that wanted me to run in Taguig. Pero ang hirap po kasi doon sa Taguig dahil hindi ho ako nakaupo. Susubok din sa Senado si One Rider Party List Congressman Bonifacio Busita bilang independent candidate. At ang dating Union President na si Froilan Serafico nasawa na raw sa mga kasalukuyang nakaupo sa pwesto. I am very disgruntled about the political happenings in the Philippines. You know, Filipinos are voting for incapable politicians. I know you know that. There are those people sitting there, they are not supposed to be there. Okay? I would like to offer myself as a bottom choice. Sa party list race naman, muling susubok makakuha ng pwesto ang Gabriela at One Rider Party List. Habang nais naman makapasok ng Ilocano Defenders Party List at Bangon Bagong Minero o BBM Party List kung saan first nominee si Attorney Buco de la Cruz.
Jiggy, ilan sa mga last minute na humabol bago magsara itong filing ng COC ngayong araw ay ang mga labor leaders sa sina Leody de Guzman at Attorney Luke Espiritu na nagsabing isusulong daw nila ang anti-political dynasty bill sakaling makaupo sa Senado. Habang sa party list naman, nandyan ang probinsyano party list na nagsisik tumatangkang magkaroon ng re-election post, habang ang Bombero party list nakaparehong kapangalan nung unang naghain ito nung last Tuesday. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.